Good morning, good afternoon, good evening. Again, the greeting is like that because this Mass on Saturdays, 9 a.m. and 10 a.m. are both Pilgrims' Masses. Ito po ang misa na patungkol po sa lahat ng mga deboto from all over the Philippines and even from all over the world na marahil kasama natin online live streaming. Kaya binabati po natin yung mga deboto po na mula po dyan sa Katiklan, yung mga simbahan dyan, yung simbahan sa Boracay, no? Meron tayong mga deboto dyan, ha? At maging po dun sa mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, mula po dyan sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, Singapore, Church of Our Lady, Star of the Sea. And also our devotees from Jesus the Black Nazarene, Missouri City, Texas, sa Holy Family Catholic Church. Palakpakan po natin ang mahal na poong Jesus Nazareno. Today is All Saints Day, November 1. Ayan po, ha? Tomorrow is November 2. What is the difference between these two dates? November 1 is All Saints Day, while November 2 is All Souls Day. Araw ngayon ng mga banal, ng mga santo. Bukas, araw ng mga yumao. Parehong araw na ating ginagawa para manalangin. Particularly today, we call it All Saints Day. Bakit All Saints Day? Bakit may kapistahan ng lahat ng mga banal? Bakit? Di ba may mga paborito tayong mga santo? Alam natin kung ano ang mga piyesta nila. Tama po. May kanya-kanya tayong mga patron. May kanya-kanyang piyesta yan all throughout the year. Tama po? From January to December. Ano ba itong November 1 na ito? Ano ba ibig sabihin when the church celebrates All Saints Day? Good news. Dahil naniniwala po ang ating simbahan na maraming mga mananampalataya all throughout the history of the church ang nagpakita ng matinding pagmamahal sa Diyos at pagmamalasakit na kapwa na yumao na, namatay na, pero hindi natin napangalanan. Walang sariling kapistahan dahil mauubos po ang 365 days in a year para sa maraming mga tao ng mga nakaraang panahon na nagpakita ng ganito sa Diyos at sa kapwa. Amen? Kaya isinama lahat sila, those nameless and countless people in history na naging tapat sa Diyos, naglingkod sa kapwa, yumao, at sila ay kinikilala nating mga banal at mga santo. At inaukol natin ang araw na ito para sa lahat sa kanila. Amen? Amen? Ayan po ang All Saints. Kaya all, lahat na, lahat, for this day. Can you imagine our celebration of the Mass? If we are remembering and calling all those in heaven, kasama natin silang nagdarasal ngayon. Kaya hindi natin kinakalimutang magsimba pag November 1. Dahil nagbubunyi, nagdiriwang ang buong kaharian ng Diyos maging sa lupa. Kasama natin ang lahat ng mga santo, nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. All Saints Day. Father, napakahirap namang maging santo. Ang hirap. Mahirap ba maging santo? Mahirap. Pero for all you know, you are already treading the path of a saint. Baka hindi nyo alam, yung ginagawa nyo na po, ay sinusundan nyo na pala yung yapak ng isang banal na tao. Without us recognizing and being aware of it,
Pero yung ginagawa natin sa araw-araw na buhay natin, actually, ay isang pagtahak na sa daan ng isang banal patungo sa kaharian ng Diyos. Paano nga ba? Napakahirap. Tingnan nyo naman po yung Ebanghelyo, Beatitude. Ano sabi ng Panginoon? Blessed, ayan, blessed are you who are poor, who mourn. Yung mga walang imik, mga humble, blessed are you, kahit kayo kinakawawa na. Ayan, Blessed are you kung kayo ay nagugutom o gusto nyo magpakabuti. Tapos yung mga taong nakapaligid sa inyo, binubuska kayo. Niloloko kayo, pinagtitripan kayo dahil you want to be honest with your job. You want to be honest with your community. Iniinsulto kayo, pinagtatawanan kayo. Pasanto-santo ka pa. Pero sabi ng Panginoon, blessed daw yun. Totoo ba yun? Blessed daw yung mga nagpapatawad, yung umuunawa kahit masakit, kahit nasaktan, tinatanggap pa rin yung tao, hinaharap pa rin, kahit sariwang-sariwa pa yung sugat, yung sakit. Blessed daw yun. Yung mga tao na mayroong magandang hangarin sa kapwa, ayaw man daya, ayaw man lamang, ayaw man loko. Madali ba iyon? Lalo sa panahon na ito, na parang lahat yata kakumpetensya mo sa buhay. Parang lahat gustong manlamang sa iba. Tapos ikaw, wala kang hangarin na lamangan ng iba. Madali ba iyon? Madali ba daw yung maging peacemaker? Ikaw yung nakikipagkasundo? Ikaw ay gumagawa ng paraan para magkausap, magkasundo, maging mag-ayos yung mga samahan? Ikaw pa nga minsan yung naiipit. Ikaw pa nga yung minsan na napagbibintangan, na kumakampi ka, samantalang pinipilit mo lang namang magkausap at magkasundo yung mga kamag-anak mo. Ikaw pa nga yung naiipit minsan, napapagbintangan pa. Ano sabi dito? Yun daw mga inaalimura, yung mga minamaliit dahil gusto nila ang kabutihan, iniinsulto, minamasama yung ginagawa. Ang lahat ng ito na binanggit ko, ano sabi ng Panginoon? Blessed, pinagpala ka. Parang ang hirap, Pero di ba minsan ginagawa na natin yon? Ginagawa na natin yon. Yung mga sakripisyo, pagtanggap na lamang ng mga mura, hindi tayo pumapatol, hindi tayo nag-iisip na gumante. Tinatanggap natin, nagtitimpi tayo, pinipigilan nating magmura, manira ng tao kahit sinisiraan ka. Yan ay mga daan, yan ang may yapak ng isang banal. Bigyan po natin ng isang halimbawa. Alam niyo po, nung pong nakaraang linggo, kami po ay ako po ay kasama sa isang grupo ng mga kaparian sa Maynila na pumunta sa Espanya, Spain. Kami po ay ginawa po namin yung tinatawag na Camino de Santiago. Alam mo, familiar ba kayo doon? Camino de Santiago. Ito po, in English, Way of St. James. The Way of St. James. Tinahak po namin yung paglalakad, landas, papunta sa Basilica ni St. James. Doon sa Santiago, isang bahagi po ng Espanya. At nagsimula po kami 117 kilometers away from the Basilica. And we did it for 6 days. 117 kilometers in 6 days. So may mga araw po kami, 25 kilometers, 22 kilometers, 19 kilometers. Nilalakad lang po iyon. Nilalakad lang. Ano panahon doon? Malamig. Umuulan. Ano ang terrain dinaanan namin? May bundok, may palusong, pataas, at napakahabang highway. 6 na araw po. Ang kasama ko mga pare.
At alam nyo nangyari, sabay-sabay kaming umalis. Sa tingin nyo ba sabay-sabay kaming dumating? Hindi. Kanya-kanya kami. Nakakahiwalay kami kasi iba-iba kami ng tinatawag na pacing. May mabilis maglakad, may mabagal. Kanya-kanya po. Like for example, si Bishop Tobias, 84 years old. Natapos niya iyon. Pero lagi siyang nasa huli. Ihintay namin yan. Cardinal Advincula, yung ating arsobispo, ilang taon na siya? 73, 4, 5? Ay, kayang-kaya. Nauuna pa siya minsan. At meron sa aming mga pare, talaga namang kabibilis. Yung iba, 6 na oras ginawang maglalakad. Sila, 3 lang. Kayang-kaya. Pero alam niya, may nadiskubre ko. Nung matapos kami, nadiskubre ko. Yung mga nauuna lagi, yung mga nauna, maniniwala kayo? Akala mo'y kayang-kaya nila? Nung magkatapusan na at magkaalaman na, naku po, napakaraming patay ang kuko. Kasama na ako doon. Patay ang kuko, yung kalyo, blisters. Ako nga, yung kanang paa ko po, wala nang hindi liit. Wala nang hindi liit yung kanang kamay paa ko. Bakit? Kasi yung laki nung blister ng hindi liit ko, kasinlaki na niya yung hinlalaki. Magkasinlaki na sila. Lumubo na talaga. Pero alam niyo po, napansin ko, ito napansin ko ha, kahit anong hirap, kahit anong kalyo, sugat sa paa, sakit ng tuhod, kahit hirap na hirap, tuloy-tuloy pa rin ang paglalakad. Lahat nakatapos. Kahit mataas ang init ng araw, kahit nanlalamig ka at nanginginig ka, kahit ang lakas ng ulan na parang itinutumba na, kahit basang-basa na yung mula ulo hanggang paa, yung sapatos mo, yung loob ng sapatos mo, bumubula na dahil basang-basa ka na ng ulan, tuloy-tuloy ka pa rin. Bakit? Gusto mong maabot yung iyong destinasyon. Ganun po ang isang santo. Yun yung tinatahak natin. Dahil nais natin ang ating pangarap, kahit ano mangyari sa daan, pagtitiisan natin. Bakit? Hindi tayo nakatingin dun sa sakit na dinadaanan natin. Hindi tayo nananatili, napapako doon sa hirap na nangyayari sa atin. Ang mahalaga sa atin, makarating doon sa nais nating marating. Ganun ang isang banal. Ganun ang isang santo. Ganun ang pangarap ng Diyos sa atin. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Sinasabi ng Panginoon sa atin, hello, hello, nandito ko. Nandito ang kaharian. Ito ang sarili mong tahanan. Kahit anong hirap, tuloy, 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 tuloy ka lang. Kahit puro saksak na likod mo, kahit hirap ka na iba't ibang krus ang nasa balikat mo, kahit sugat-sugat na yung pride mo, kahit hiyang-hiya ka na, hiniyakan ng buong mundo, tuloy ka lang, nandito ako, para ka sa akin, para sa iyo ang kaharian na ito. Yun ang banal. Yun ang banal. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Kaya kung papansinin niyo po, marami sa atin ganon. Ilan sa atin yung ganoon? Minura ka na, pero nagtimpi ka. Nilamangan ka, niloko ka, pero wala kang intensyong gumantit manloko dahil alam mo kung ano ang hirap at sakit ng niloloko. Di ba? Inungusan ka na ng kasama mo sa opisina, dapat ikaw mapopromote, hindi ka nakipag-away, hindi mo inaway, ba't mo aawayin? Basta mahalaga sa iyo, yung kabutihan. Kung ano yung totoo, ano yung tama. Dahil ang nais ko, marating ko si Lord, kumakaway sa akin. Naririto ako, para ka sa akin, para sa iyo ang kaharian na ito. Amen? Sana lahat tayo ganon. Alalahanin po lagi natin, naway ito'y tumimo sa ating diwa.
na sa haba-haba ng ating paglalakbay sa mundong ito, sa dami ng mga sugat, hirap, krus na dadalhin natin at susuungin, lagi nating titignan ang pinakahuling destinasyon natin, ang ating ninanasa, ang ating hangarin, ang katapusan ng paglalakbay na ito. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus Nazareno kumakaway sa atin. Tuloy ka lang, para ka sa akin, para sa iyo, ang kaharian na ito.